Samantala, nakataktang makipagpulong ang mga opisyal ng Department of Agriculture at National Food Authority sa mga magsasaka sa Bulacan ngayong araw. Tatalakayin dyan ang umano'y pambabarat ng ilang traders sa binibenta nilang palay. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel. Ryan, personal na dadayo si Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson dito sa Malolo City sa Bulacan para sa open discussion sa mga magsasaka. Nitong nakaraang linggo, umugong ang problema ng mga magsasaka patungkol sa pambabarat ng mga traders sa pagbili ng palay. Halos napuno kasi ang NFA warehouse kaya sinamantala ng mga traders ang pagkakataon na bilhin ng bagsak presyo ang mga palay. Kaya isa sa posibleng maging diskusyon mamaya ay ang pagtugon ng National Food Authority sa suliranin ng mga magsasaka sa Bulacan. Nitong nakaraang linggo, sinisimula na ng NFA ang pagpaparami ng mga trucks para sa mas mabilisang pagkuha ng mga palay mula sa mga farmers. Lalo na't pinapabilis na rin ng NFA ang pag-unload ng mga sako ng bigas sa mga bodega. 15,000 sako ng bigas na ang maaaring ilagay sa NFA warehouse sa San Ildefonso, Bulacan. Sa 2028, target na makapagdagdag pa ng 800,000 metric tons capacity ang mga NFA warehouse. Kaya naman sa pagpasok ng gobyerno bilang kakompetensya ng iba pang mga traders sa pagbili ng palay, isa ito sa inaasahang sagot para makaiwas na ang mga magsasaka sa pambabarat ng mga traders. Ryan, isa itong NFA warehouse sa Malolo City, Bulacan sa mga bagong repair. At ito nga kung makikita nyo sa aking likuran ay sinisimulan ng ilagay dito ang mga bagong giling na bigas. Open naman daw ang DA para sa mga iba pang mungkahi na mga magsasaka para sa pagpapaunlad ng sektor agrikultura. Ryan? Maraming salamat, Vel Custodio.